Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirgas Mama Sagadi Channel, a faith healer, also a tarot reader. So ngayong hapon na to, tignan natin kayang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of March 16 hanggang March 22 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lang ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit ko siya ba for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirige-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Handa na ba kayo guys? Eto na ulit, no? Ang reading ng ating mga kapatid na Pisces. Then of course, ito ay general reading lamang. So, hindi lahat makaka-resonate. So, kunin lang kung sino makaka-relate sa inyo, ha? No, and of course, ito ay magsisilbing pawang gabay. Okay, for a weekly gabay, no, for the month of March 16 hanggang March 22 for the sign of Pisces. So, let's see and watch this. Angel Spirit, please give me any information po. Ano kayong sasabihin sa inyo ng ating mga gabay? So, there's something guys with a world card. Some of you guys magkakaroon ka ng travel. Na magkakaroon ka dito ng success, accomplishment. Na maaaring magtatagumpay ka dito. Na may travel ka dito na maaaring paparating. Na maaaring magkaroon dito ng international travel, local travel. No, there's a lot of opportunities coming in. Na maaaring magdala sa inyo ng tagumpay. And of course, there's a strength of it, confident, lakasan ng loob, no? Maging matapang, alisin ng alinlangan, at takot at pangamba. Additional messages, guys. So there's something at Eight of Pentacles, there's something at focus. Na mag-focus kayo sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Na mag-focus kayo sa kung ano man yung bagay na ginagawa nyo, na makakabuti at makakatulong sa inyong pag-unlad. No, being dedicated sa ginagawa, mag-focus lang. No, kumbaga lakasan ng loob, kumbaga tuloy-tuloy lang, ganon. Alisin ng, kumbaga, takot at pangamba at mga buyo or mga negatibong naririnig sa paligid mo. And there's a Four of Cups, no? Just reevaluate or analyze na may mga bagay talaga na kailangan mo pag-isipang mabuti. No, kailangan mong liwanagin mabuti. No, kailangan mas, kumbaga, talinuhin mo dito yung ang iyong isipan. No, na bawat desisyon ay kailangan mo munang pagnilay-nilayan or kailangan mo munang busisiin. And there's a Six of Pentacles. So, it means magtutuloy-tuloy na about sa finances. So, gaganda na raw ang takbo ng iyong pagkakaperahan. So, gaganda na ang takbo ng iyong hanap buhay, negosyo, trabaho. And of course, there's something guys with the King of Wands by look at the bigger picture. So, unti-unti mo na raw masisilayan. No? Makikita yung magiging posibilidad. No? Magiging kalalabasan bawat eksena. So, malayo pa lang tanaw na tanaw mo na ang kalalabasan, no, na maaring maganap. No, meron ako nasisense dito maaring mataas ang visions mo. Prediction, intuition, and of course, I feel something na malaasang yung, kumbaga, spiritual knowledge or spiritual abilities, no? Meron ka ditong astral, no? What is the word card? Represent with a Chariot card. For something, action and movement, na magkakaroon talaga ng paggalaw ng sitwasyon, progress, na maaaring magdala sa ng tagumpay. So, mayroon talagang hinihintay na international travel or local travel, or there's a possible na makakaalis ka na sa situations mo. Or makakalipat ka na ng trabaho, no? Makakalipat ka na ng bansa. And there's something the Hangman. Oh, new perspective. Lakasan mo ang loob mo. The Hangman something, a new perspective. Baguhin mo yung pananaw mo. Baguhin mo yung kaisipan mo. Now, may mga bagay dito na kaya ka nai-stuck sa isang sitwasyon dahil sa negatibong kaisipan. So, tanggalin mo yung toxic traits na yan. Now, alisin mo yung negative na yan sa isip mo. Now, dahil ma-attract mo yan. So, what is the Eight of Pentacles? The Eight of Pentacles represents with a Death card. So, there's an ending and a new beginning. So, maaaring may mga bagay na matatapos na. No, sa iyong trabaho o negosyo, no, magkakaroon ng transformation.
with the other side. So, maaaring magbago ang ikot ng iyong kapalaran pagdating sa pagkakaperahan. And of course, there's something guys with a Hermit card, the answer you need is here. So, may mga bagay na magbibigay liwanag. Magbibigay kasagutan sa iyong katanungan. No? May mga bagay na unti-unti mo nang makikita at masisilip. No, ano naman yung bagay na posibilidad na mangyari. So, may mga bagay na naguguluhan ka pagdating sa desisyon, pero ngayon mo makaklaro. No? Ngayon mo mapag-iisip-isip. No, kaya pala hindi ito ibinigay sa iyo, kaya pala nangyari ito sa iyo dahil may mga bagay na nakalaan pa para sa iyo, no? Kumbaga meron kang mga insecurities, meron kang bagay na gustong maganap, mangyari pero hindi pumapabor sa sitwasyon mo dahil merong ibibigay o ipagkakalooban langit o ang ating Panginoon para sa iyo. What is the Six of Pentacles? A Six of Pentacles represented with the Six of Swords. There's a transition. No, magta-transform na raw, magkakaroon ng pagbabago at unti-unting pag-usad about saan? Sa Six of Pentacles. About sa pagkakaperahan. About sa iyong negosyo hanap buhay na magdadala sa iyo ng balanse. At the same time, kailangan mo rin baguhin ang mga maling nakasanayan mo. No, kung paano mo kumbaga, kokontrol, okay, kung paano mo i-manage, okay lang, kung paano mo spend, no, yung money, no, paano mo siya gagastusin, paano mo siya gagamitin, ganon. Now, there's something a King of Wands, represent with a Four of Wands, celebration. So, unti-unti mo na makikita. Now, may mga celebration na maaaring maganap. Homecoming, family gathering. Now, there's something celebration, wedding, birthdays, na maaaring paparating, no, sa inyo, or maaaring dumating na, no. So, guys, let's see what is additional messages with the World and of course the Chariot card. Alamin natin yan, guys. So there's something, guys, with the Ten of Cups, happiness. So magiging masaya ka talaga, na magiging maligaya ka dito dahil unti-unti na raw magbabago ang buhay ng pamilya mo. Buhay ng iyong mahal sa buhay, no? And of course, magbabago na rin ang estado, sitwasyon, posisyon, sistema, mga nakagalawan, nakagawian. What is the strength card? Because the Hangman. Now, represent, guys, with a Hierophant. So, this is something education. So, ito na nga. No, parang pinapakita dito na matuto ka na, madala ka na, no, baguhin mo na yung ito ngayong kaisipan mo, pananaw mo, na hindi na naaangkop sa mga pangyayari sa buhay mo. Ito yung sinasabi ko kanina na maaaring nakasanayan mo, nakagawian mo, na maaaring kailangan na mabago, maputo lang mga negatibong kaugnayan, no, na nakakahatak ng negatibong pangyayari sa buhay mo o sitwasyon. So, matuto ka na sa mga pagkakamali mo. No, kung alam mo yung mga bagay na to na ginagawa mo, hindi nag-work, yung strategy mo, hindi nakakagaang at hindi nakakaresolba, bagkos lalo ka na i-stuck, alam mo na, baguhin mo na yon. And of course, there's a Knight of Swords. Now, there's an anxiety, sleepless night. So, ibig sabihin, super stress ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Pero kung sinasabi dito, guys, na enjoyin mo lang. No, mahalin mo lang yung ginagawa mo. No, the more na passionate ka dyan sa ginagawa mo, the more na magsasucceed ka. There's a death card, something a transformation. Yun yung kailangan baguhin mo kung paano mo, kumbaga, papangatawanan or pangapangalagaan, no, ang iyong mga ginagawa. No, yung ginagawa mo kailangan talagang nasa puso siya, diba? Hindi napilitan ka lang, ganon. Kailangan bukal sa iyong kalooban. Additional messages. And of course, there's an Emperor, just being mature enough and being grounded. So this is something being a boss. Someday, guys, no, I feel something na magiging boss ka. Magkakaroon ka ng business, magkakaroon ka ng negosyo, or magkakaroon ka ng magandang takbo ng iyong pagkakaperahan. Pero isang bagay lang ang kailangan mo matutunan. No, kailangan mong titignan, no, ano yung magiging posibilidad. Huwag kang maguluhan sa anumang sitwasyon mo, nararanasan mo, tandaan mo na kung ano man yung nararanasan mo ay daan upang hubugin ka ng ating Panginoon sa mga bagay na dapat mong tahakin sa kinabukasan mo. No, kaya maging mature ka na hindi lahat ng mga nararanasan mo ay pahirap sa'yo, kundi yung mga pinaparanas sa'yo para matutunan mo, para palakasin ka, at para baguhin ka sa dating ikaw.
Now, there's something, guys, with the Queen of Pentacles. This is something of maturity, how to manage and control your finances. So, ito na nga. No, ito yung sinasabi na kailangan mo na babago. No, ang pag-ikot ng iyong eksena sa paggamit ng iyong mga pinaghirapan. No, kaya maging mature ka how to manage and control your finances. So, yun yung sinasabi ko. Kung paano mo pa iikutin ng pera sa iyong mga palad. No, kung paano mo siya gagamitin ng tama't wasto, no, para sa iyong pag-unlad. What is the King of Wands? Or the Four of Wands? Reverse with the Three of Wands. Awaiting for a result, awaiting for a shift. No, may mga hinihintay ka, resulta, informasyon na maaring dumating na. So, some of you guys, baka balak nyo umuwi ng Pilipinas, kung nasa ibang bansa ka, there's a possible na mangyari na. No, mauuwi ka na at makakauwi ka na. No, matagal mo na itong gustong mangyari, gusto mo itong mangyari, at ngayon na mangyayari na nga. At itong pinapakita dito na unti-unti mo na raw masisilip, na yung mga pinaghirapan mo, ito pala yung bunga. No? At ito yung parang magiging kumbaga yung sweet success, gano'n, fruit of labor. What is the outcome? For the outcome, there's something, guys, with a Page of Wands, sa good news. May magandang balita. No, may magandang impormasyon daw na darating sa'yo at sa pamilya mo. Ay, meron talaga ako resistance sa uuwi. No, meron ditong uuwi galing international. No, meron dito magta-travel. No, from the Philippines, going to abroad, gano'n. And there's something, the Moon card, revelation. Maraming din na maaaring ma-reveal dito. Maraming din na maaaring matuklasan mo, no? About sa spirituality. No, maaaring may mga bagay dito na parang humaharang o humakadlang sa iyong pag-unlad. Kaya ka madalas hindi makatulog, balisa. Sa madaling araw, nagigising ka sa of nowhere. At the same time, kumbaga hindi ka makatulog, gising ang diwa mo, o may mga nararamdaman ka, pangangalay or pangangalay sa likod at the same time parang may hangin or something, that because of palipad na hangin. No? May gumagambala sa iyo dito. And of course, there's something a high faces. No, there's a hidden agenda or there's a hidden enemies. So, tulad na sinasabi ko, no, at meron talagang punot dulo lahat ng to ay maaaring inggit sa iyo, sa trabaho mo, sa ginagawa mo. Gusto nitong talagang magawang, gusto nga dito talagang madedo. No, there's a death card. No? There's another sword. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights din, no, dahil dito sa ginagawa sa'yo. And of course, something, guys, with a star card, healing. So, magkakaroon ka talaga ng healing dito. No, kailangan mong, kumbaga, pagmasdan. No, huwag kang tanggap ng pagkain na galing sa ibang tao. There's a Page of Cups. No, there's an offer, something fishy. Fishy, parang laging bibigay. No, parang itong tao na to, hindi na normal. Something like that, nagbibigay ng gato, ganyan. No, mayroong intention yon. Now, what is additional messages? Represent, guys, with a Knight of Wands for something perseverance, consistency. So, kailangan magpatuloy ka sa ginagawa mo dahil at the end of the time, lahat ng bagay na ay, kumbaga, lahat ng bagay na ginagawa mo ay maaring may malaking bunga. May malaking, kumbaga, tagumpay sa likod niyan. So, guys, let's see. Alamin natin at tuklasin natin mga bagay maaaring mangyari sa iyo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. So, eto na, guys. Nandito na tayo sa pangalawang chapter ng ating reading. No? Ang finances and career, love life, at kalusugan. Shuffle lang tayo ng very light. Okay. Then of course, guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit question bell for more videos update. Kung na-miss niyo yung reading ko, guys, please comment down below para naman ganahan naman tayo dyan. No, dahil magtutuloy-tuloy na yung reading natin. Kasi para malaman ko naman, no, na kung sino yung mga Pisces dyan, guys. No, sa mga silent viewers dyan, please comment naman kayo dyan ng kahit ano para at least, diba, nakakagaang sa kalooban. Let's see. Pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. So, there's a Page of Swords, something spying, looking, watching. Now, pagdating sa finances and career, get more information, hindi pwedeng bira ng bira, hindi pwedeng laban ng laban, kailangan mong, may bagay kang kailangan matutunan, or bagay na kailangan mo munang busisiin bago ka pumasok sa isang sitwasyon. No, bago ka pumasok sa isang eksena. Like for example, papasok ka ng trabaho, kukuha ka ng trabahong panibago. No, kailangan alamin mo muna. No, dahil nasa uli ang pagsisisi, kailangan mo munang i-clarify, no? Yung lalakarin mo ganto, ganyan is
kumbaga legit ba? Yung agency and kumbaga yung company is legit ba? No, para iwas budol. No, parang there's a page of source something, get more information, being curiosity. Maging mabusisi ka. No, maging maalam ka. Hindi pwedeng walang kamalay-malay. Ganon. Para iwas bokya. There's a Queen of Swords. There's a clear the boundaries. Kailangan mo tanggalin yung mga bagay na makakasira sa sitwasyon mo at sa eksena mo. So may mga toxic daw sa paligid mo na maaaring hindi nakakatulong sa sitwasyon mo with the King of Swords. Stop the pattern. Ganon. So pagdating sa finances and career mo, yung mga bagay na hindi nagbibigay ng growth and expansion sa'yo, tantanan mo. Tigilan mo. Tuldukan mo. Kaibigan man to, o katrabaho, o trabaho man to, kung alam mo hindi ka mag-grow dyan, layasan mo, o baguhin mo yung eksena mo. With the 5 of Cups, kasi there's something disappointment or regret. Kasi at the end of the time, baka pagsisihan mo. Diba? Dapat noon pa. There's a temperance, something of patience. So, habaan mo rin ang pasensya mo dito, dahil may mga bagay talaga na nakalaan para sa'yo. The temperance, something, a divine intervention. May mga paalala din dito na you need to pay attention. And there's something nga, Nine of Swords. Success driven. No, at the end of the time, magtatagumpay ka daw. No, ano man yung mga ganyan na pinagdadaanan mo sa ngayon, so mas maging wise ka, mas maging matalino ka sa mga desisyon na gagawin mo, alamin mo muna, no, para at the end of the day, hindi ka magsisisi, walang eksenang, kumbaga magdadala sa'yo ng, kalugmukan, ganon. Pagdating sa love life, sa pag-ibig naman ng chika, there's a 6 of Cups, there's a person coming back, or there's a past person coming back. Oh my God, may person daw na babalik from the past. Oh my God. Sino kaya yung babalik? And of course, there's something, a devil card. Oh my God, gusto ko i-clarify what is the devil card is here. No, bakit nandito yung devil card? Ibig sabihin ba, there's a hidden intention? O dahil ba may gumawa ng hindi maganda? There's a 5 of Wands, complication. So, ibig sabihin, kaya siya bumalik dahil there's a reconciliation. No, parang unfinished business. No, meron ditong demonic na ginawa sa inyo kaya kayo naghiwalay. No, kaya nagbago yung person mo. Ganon. No, kaya, kumbaga, isa sa bagay na nag-struggle sa'yo, yung about sa pag-ibig. No? Dahil meron ditong naudlot na pag-ibig. Or, let's see, additional messages, there is a 3 of Cups, a third party. So, ibig sabihin, ang gumagawa dito ay third party. No? Ang gumawa sa'yo, it's either an ex niya or ex mo, o either a family-related or a friend of yours. Ganon. So, kaya pala nagkagulo-gulo, nagkalabo-labo ang relasyon dahil sa tao na to. And there's an Ace of Pentacles dahil sa pera din at the same time. Ibig sabihin, may hidden intention. No? Kung hindi to family-related na maaring, kumaga, ayaw maputol ang connection at sustento, no, ng tao na to doon sa family niya, o maaari naman na itong taong gumagawa with the third party ay maaaring ex niya o dating niyang asawa na ang habol ay pera dahil maganda ang hanap buhay o maganda ang negosyo o trabaho. What is the temperance? Represent with a full card. There's something a leap of faith, no? Kumbaga may mga bagay dito na kailangan ipagkatiwala sa ating Panginoon. With a 5 of Swords, nagkakaroon ng self-sabotage, that because of their actions. So, kailangan mag-isip. No? Hindi pwedeng nalaman mo, tapos i-chika mo dun kay ganito, ganyan. No! Kailangan nalaman mo itong bagay na to, gawin mo, solusyonan mo on your own. Hindi mo pwedeng i-chika to na nagayuma si ganito, nakulam si ganito. Hindi pwedeng ganon. Kailangan mong resolbahin yan ng sarili mo. No? Kailangan mong alamin kung paano mo masusolusyonan, matutuldukan, ano mang koneksyon na negatibo or spiritual na ginawa sa iyo at sa person mo. Pagdating sa kalusugan, so there's a 10 of Wands, something burden. Ganon din sa kalusugan mo, nakakaranas ka ng bigat. No? Kaya tinatamad ka, nawawala ka sa ulirat, ganon. And of course, there's something yung 7 of Pentacles para hindi ka makapag-earn ng pera. No, para hindi ka makapag-focus sa iyong negosyo, trabaho. And there's a 2 of Swords. No, there's something decision. Kailangan mo mag-decision dito. No, kailangan mong solusyonan to. There's a King of Pentacles. Maging secure ka rin pagdating sa sarili mo. Huwag kang kwento ng kwento kung ano yung nararamdaman mo sa ibang tao dahil hindi mo alam yung gumagawa pala sa iyo yung taong chinichikahan mo.
And there's a severe stickiness. So see, ito pang tao na to ay kumukuha ng informasyon sa'yo. Lagi nagtatanong, ano nararamdaman mo? Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa eksena nyo? Ganon. Malalaman mo laging panay tanong. Diba? Kumbaga mararamdaman mo naman yan eh. No, na itong tao na to laging updated. Gusto lahat ng ganap mo sa buhay, alam niya. And of course, there's something 81. So, this is something communication and Trump. And of course, changes. No? Meron talaga magbabago din dito pagdating sa kalusugan mo. So, ibig sabihin talaga, no, kumbaga, malalaman mo to at maaaring mapag-iisip-isip mo. Dahil there's a communication. So, kumbaga talagang gusto niya updated siya. Na pagdating sa kalusugan mo, kailangan tutukan mo to. No, kasi hindi siya maganda, guys. No, iba na yung nararamdaman mo. May something ako na sense na parang pumipitik yung utak mo. Ganun. Yung sentido mo. So guys, let's see what is the magical fur messages advices for you guys. Magical fur messages advices. Cross-watcher out there, welcome sa reading ng iyong fur zone. Ganon. And there's a patient place. So kailangan mo habaan ang pasensya mo. Kumalma ka. Huwag kang agresibo. And there's a love life. Oh my God! Sabi ko na! No? Talagang merong diba? May problema talaga pagdating sa love life. May connection. No? Na sumisira sa iyong relasyon. Ano daw? And there's a distance para pag-iwalayin kayo. Diba? Retreat this distance. Time out. Ganon. Para mawala ng gana. Ganon. And there's a coldness, detachment. So para, di ba manlamig ka? Oh my God, ang galing talaga ng reading na to, guys. Very, talaga on point. And there's something in Ace of Earth, no? Taurus, Virgo, Capricorn. Baka yung first mo is Taurus, Virgo, Capricorn, or either, maaaring ito yung gumagawa sa inyo. What is the synchronicities? And there's a gentleness, guys. So, kailangan nyo maging mahinahon. No? Hindi ka pwede pa dalos-dalos. May hinang atake mo. Demure ang atake dapat, ha? And there's a communications, no? At kailangan dito ng komunikasyon. Baka wala na kayong komunikasyon. No? Nagkakaroon kayo ng, kumbaga, parang feeling mo nag-gaslight ka, ganon. Or ginu-ghosting ka, ganon. What is the romance age for a Mystic Love Oracle deck? There is something as single, not in relationship. Until now, baka hindi ka pa ready, no? Pumasok sa isang relasyon. And there's a home foundation. So, parang, feeling mo kasi nasa tahanan nyo pa siya, ganon. Parte pa siya ng buhay mo, ganon. What is the Archangel Michael messages? A new beginning and fresh start is coming. So, pinapakita talaga, guys, na magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong eksena. Ganon. What is a Jesus loving quote said? Do shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. No? Kumbaga sinasabi dito, sa madaling salita na gawing mong sentro ang ating Panginoon. No, kaya nangyayari yan sa buhay mo hindi dahil para iparana sa iyan, kundi para buksan mo ang iyong isipan, no? At bigyan mo ng importansya at oras ang ating Panginoon na manalig ka sa Kanya, baka nakakalimutan mo na siya, ganon. So, kailangan mo lumapit na sa Kanya. No, kailangan mo magdasal, not kailangan mong mag-devotion, so ganun. So guys, this is something a weekly gabay for the month of March 16 hanggang March 22 for the sign of Pisces. So Pisces, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lang ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit ko siya ba for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo nang dirigi-skip ng ads away, pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, legleg, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Guys, maraming salamat po and see you the next video. Bye-bye and babush!